Nako, dito sa video na to, namutlaho itong si Boss Toyo doon sa mga birada na yon, itong si Atty. Rowena Guanzon. Sorry na lang, Boss Toyo, yung amo mong si Martin Romualdez, siya hindi lusot dito sa isa na to. Walang sacred crocodile dito sa usapan na to. At balita ho natin mga kababayan, itong si John Vic Remulla, napasugod dyan sa Menjola. Bakit? Hindi na ba makatulog yung inyong mga amo? Di na ba sila mapakali dyan sa Malacanang? Huwag kang mag-alala. Aabot tayo dyan. Ito, rekta na ho tayo dito kay Mama Beng, ha? Pero bago ho pala yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala na ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Ika nga, grabe ho, napakarami hong nangyayari ngayong mga araw na to. Diyan sa iba't ibang bahagi ng Maynila, Metro Manila, mga retired military, mga ordinaryong Pilipino, yung nag-jet to holiday. Mamaya, papasadahan din ho natin yung ali na, mama na yon. Kailanman hindi magiging ali ang mama na yan. Ika nga, ito, hindi, nagpunta nga kasi siya, yung si jet to holiday, yung si Vice Pangit. Ito, pakinggan ho natin to. Okay? So yeah, pinuntahan ko si attorney kasi papunta kami ng Luneta para makiisa at kailangan panagutin. Oo. Lahat panagutin. Walang exception. Walang exception. sacred cow, walang sacred sacred buhaya. cow. Yan. Kailangan lahat managot. Nako. At Ayan. lalo na si Romualdez. Huwag Nako. naman yung Nakita niyo ho yung pagmumukha nitong si Boss Toyo nung narinig niya yung pangalan ng kanyang amo. Lalo na si Romualdez. Ano yung facial expression niya? Hindi siya tipong, para siyang napatigil siya ng konti. Naku, amo ko yun lagi na lang siya exempted, di ba? Ayan. Kasi para naman siyang Lahat, walang kahit sino. Lahat, kahit sino. Huwag mong ibahin usapan, Boss Toyo. Huwag mong ibahin ang usapan. Talagang huwag mo nang ulit-ulitin. Nabanggit lang pangalan ng amo mo Lahat. No. Sinabi nyo, Hindi nyo pinunta ng mga kaibigan ko nandun eh. Kaya magkakasama kami ng mga tropang hip-hop. Nandun na sila. Kasi nga gusto nila mapanagot lahat. Kumbaga, walang hindi sasama. oo, Pasok kasi ito na yung pinaka-crucial na time para sa bansa natin. Na tayo mismo mga tao na bumuboto, nagbabayad ng tax, at may time para sa bansa natin. Na tayo mismo mga tao na bumuboto, nagbabayad ng tax, at may mga anak tayo at mga apo, ay tayo mismo ang nagde-demand sa ating gobyerno at mga ahensya ng gobyerno na kagaya ng DOJ, di ba? Ombudsman, na lahat. Do you foresee any problems? Or are there any intel reports of any dapat managot. Nako. Walang exempted. Di ba? Saka Kahit mapayapa naman yung rally sa peaceful rally and protest against corruption and everybody that's involved in the corruption. correct. Hindi lang yung kasi Yan gusto ko pagka yan si Boss Toyo, ini-English tayo Kaya ginaganahan akong gumawa ng reaction video pagka, di ba? Yung ganyan Ang problema, bro, aso ka ni Martin Romualdez Kasama ka dun sa mga napangalanan nitong sino nga kasi yun? Si Lakastama, di ba? Pambihira. Si Romualdez gusto maging presidente. Mga bata niya yan, sila Boss Toyo, sila ganito, sila ganyan. Di ba, napangalanan ka, Brad? Nantoka. Ano ginagawa mo dyan? di ba, corruption O baka gusto mo lang pumosisyon din. Gusto mo pumasok sa politika. Anak ng toko. Ang dami nyo na dyan. Nagsisiksikan kayo. Ang may karapatan lang dyan, yung katabi mo na yan, si Atty. Rowena Guanzon. Yan. Lulukuhan pa tayo. Alam naman namin na gusto mong pumasok sa politika. lang panagutin. Ito is everybody who's culprit dito is kailangan managot. So, lahat. Wala ko tayong galit dyan kay Boss Toyo. Kumbaga, isa ho talaga yan sa mga lagi naman yan, di ba? Yang si Eric Sylvester, si Martin Romualdez, kasi kasama niya lagi yan Kaya nagtataka ako walang problema manawagan ka sa korupsyon. Pero dapat i-call out mo yung mga kasama mo dati. Di ba? Unahin mo yung si Martin Romualdez.
Pambira nandyan ka tapos di mo man ma-call out niya si Martin Romualdez. Ikaw, gawa mo dyan. Maganda ngayon. Kasi ang mga nasasakdal ngayon sa mata ng tao ay mga congressman. Nako. Di ba? Lagi nila sinasabi, amo ko, hindi ko nga yung nakakausap pa kahit sa best. Ayan. Sino ba yan? Sino ba ano daw, by the book ni Romualdez. Hindi ko yun amo. Amo mo yun, Brad. Huwag mo ipagkaila. Di ko pa napanood ng video niya na to. Meron ho palang nagko-comment. Ibig sabihin, hindi lang ho tayong nakakita sa mga larawan doon sa video nila Kastama. Brad, magpakatotoo lang tayo dito. Gusto mong pumasok sa politika. Di ba? Oh, wala namang problema. Lahat naman karapatan natin yan. Pero yarin lamang nagsasalita ka ng anti-corruption ngayong mga panahon na to. Siguraduhin mo yung mga si Erich, yung mga kasamahan mo, yung mga kapicturan mo. O gusto mo, labasan kita ng picture dito. I mean, wala namang ibig sabihin yun. Pero talagang linya na linya ka sa administration sa mga nakalipas na taon. Di ba? Isa ka sa mga vlogger na ikakay talagang nakalinya sa administrasyon ni Marcos. Huwag tayo maglokohan dito. Bostoyo. Ayoko na magsalita lang. I don't want it na para pa explain and everything. Hindi Diba? na. Oo. Kita nyo, nagtatago na nga si Romualdez. Dahil alam naman niya eh. Alam naman nila kung may kasalanan sila. Hindi na yung, wag na tayong magpatumpi. Sabi siguro dito ni Toyo, anak ng toko, ano? Nayari patuloy ako. Ba't pa kasi napasama-sama ako sa live nitong si Atty. Beng. Tumpik pa. Lahat ng pagnanakaw, nasa flood control, infrastructure, pagnanakaw, insertion fund, fee ng mga congressman at kickback, lahat naman po yan. Hindi naman pwedeng nangyari yan na hindi alam ni Romualdez. Yeah. Yan po talaga ang not logical na conclusion sa sinasabi ng mga kontraktor at taga DPWH na sumuka na nagbibigay sila ng up to 25% plus 5% sa insertion fee. At kung ang mga congressman po na pinangalanan ng mga kontraktor at mga DPWH ay magtatago, ibig ko sabihin, guilty po sila. Yes. Kaya ituloy lang po natin ito, mga kababayan, ang ating protesta sa laban sa korupsyon sa araw-araw po. Sa araw-araw, sa Facebook nyo, sa mga comment nyo, sa pagtuturo nyo sa mga anak nyo. Kasi alam nyo, 3 taon pa, tuloy pa ang korupsyon, wala na pong maiiwan sa mga anak nyo. Deficit ang budget, utang ng utang ang gobyerno, utang na naman si BBM, para pambayad na naman ang utang, dahil deficit na naman ang budget, at habang ang mga korap na mga congressman at ang mga nasa ahensya ng gobyerno ay tuloy lang ang pangungurakot habang tayo ay naghihirap. Yan po talaga, taxpayers money yan eh. Yeah. Yung kanilang ninanakaw, taxpayers money yan. Pero, anong ginawa Gusto ko lang nila? maklear eh. 3 taon ha? 3 taon ha? Gusto ko Walang lang ginawa maklear, si Tony. Bongbong, Lagi nila ako kaya sinasabi. ngayon gawin niya na. Ay, Oh, ano yan? ito lang Ano yan? sabihin ko Sa porsyento ka magpaliwanag, Brad. Ikaw naman, oo. Sa porsyento ka magpaliwanag. May pakamay-kamay ka pa dyan kay Romualdez noon. Nakikita namin kasama mo yan eh. Aso ka ni Marcos Jr. eh. Munti ka pa nga tumakbo sa sa isang pwesto sa pamahalaan, di ba? Sa under ng lineup nila. Ang tokwa, oo. sa inyo, I've been always a pro-government. Yun lang talaga tama sa ang tawag sa akin. Kasi hindi ako sumasalungat. Pero kung ganitong klase na nakikita ko yung corruption, dun na ako mag-stand. I've always been abiding citizen. Lagi ako sumusunod kung ano ang binibigay ng gobyerno. Yun talaga kasi ako eh. Kasi Sobra na. I'm a businessman. Kailangan ko, hindi ako gumawa ng mga bawal. Pero ngayon, na nandito tayo, nakita natin, nasaksiyan na natin yung iba't ibang kwento na lumabas sa Senado, sa Kongreso. Sobra na. Doon na, hindi na para manahimik, hindi na para sumunod. Oo. Kaya nga nandito tayo ngayon is to stand on our own at para may paliwanag din at mahingi din at makita din natin ano ba talaga. Obvious naman, it's very obvious that we've been robbed. Oo, tama. It's very obvious eh. So, Inakawan nila tayo. totoo yun. So, yun lang naman yun. It's not walang amo, walang boss, wala. It's for the people. Hindi, yung boss ni Boss Toyo, yun eh. Di ba, Boss Toyo? Ano yung mo, kausapin mo yung boss mo.
Kitang-kita naman namin niya sa mga, iba yung pakikisama, iba yung hindi paggawa ng masama. Anak ng tokwa, kasama mo dati yung mga yan eh. Picture-picture pa yan. Pag may ibet, dalo-dalo ka pa dyan. Oh, isa ka sa pinangalanan nitong si Lakas Tama. Pero wala tayong problema dyan ha. Palakpakan natin. Yan ang tawag dito, yan si Boss Toyo sa ginagawa niya na yan. Pero kagaya rin ng sinasabi natin sa ibang mga artista, mga TV personalities, kapag sinabi nyong anti-corruption kayo, i-call out nyo si Martin Romualdez. Kung magsasalita-salita kayo dyan, noong panahon noong nakaraang buwan, meron pa kayong pa jet to holiday na nalalaman. Wala namang ginagawa sa inyo yung si Tatay Digong, nasa The Hague, Netherlands. Ngayong garapalan ng korupsyon, di nyo magawa ng jet to holiday? Pambihira. Oo. Yun Ito lang po yung ang sabihin panawagan ko. ko sa mga vloggers, ng kapwa Yeah. namin vloggers. Ito na po yung panahon na mas malaga po ang bayan natin sa pera. Yan. Pag sila po'y nag-alok sa inyo na ipagtanggol nyo sila, mag-refuse na po kayo. Kasi po, wala na pong dangal na may iwan sa atin kung hindi po natin Ito yung ipaglalaban hawak mo. ito. Ano Stop hawak to. ko? Stop Si Crocky. Ikaw na pala. Pagka si Atty. Rowena Guanzon ang nanawagan at nagsalita, nag-isyo, tigilan na, wag kayong tumanggap ng ganyan, wag nyo silang ipagtanggol. Naniniwala ho tayo dyan. Kasi direktahan ho niya binabanatan itong si Elizalde ko at yung si Martin Romualdez. Pero inihintay ko nga itong si Boss Toyo, baka banatan. Attorney. Si Crocky. Asa si Sir Jack pala? Ay, wala pa. Nasa si Jack? Shout out mo si Tito Chabit. Sino? Manong Chabit, ayan. Hindi ako nakapunta nung press con, sayang talaga. Na-invite niyo na ako way before pa eh. Punta tayo kay Manong Chabit. Punta tayo. Ayan, Manong Chabit, ayan. Kachat ko siya kahagabi. So, Ito ibibiding ito sa kay Boss Toyo. Ibibiding. Pipirmahan ko dito. Bibiding ito Ayan, At ayan, ang mariraise na pera ay bibili ng wheelchair ng batang may cerebral palsy. Ayan, bisita ka sa Crocky. Pornstar. Bisita ko doon. Tapos tingnan nyo, may diamonds. Daming diamonds. 400 billion. Nandito po. di ba, Nandito po yung mga, mga... Invite niyo na lang sila to Ayan. come here. yes. Ha? Ako, sa mga followers ko, Okay, walang problema dyan. Okay sa atin yung mga panawagan na yan, pero mas mainam kung i-call out nyo rin ito ang tawag dito, si Martin Romualdez. Dito na ho tayo kay John Vic Remulla, Gabe. Naku, nagpanik si John Vic. Sabi siguro ni Coca, anong ginagawa ni John Vic? Patawag si John Vic. Ayan, isa yan sa mga nangyaring tagpo dyan sa pagsugod ng mga realista dyan sa Mindiola. Ngayon naman mga kababayan, dako tayo dito sa interview nitong si Ma'am Pinky Web. Panoorin mo natin mga Sabi naman kababayan. nila so far wala. Pero yung mga ganito, kahit papano, would you say that would be expected in a very highly charged situation? Yeah, in a very highly charged situation. Plus, you must, they probably saw also footages of what happened in Nepal, in Jakarta, even in Paris, and now in Belgrade, in Serbia. No? So siguro na yung gaya-gaya no? Tsaka yung talagang galit ang tao, we have to accept that. No? Yeah. Pero yung galit na Tama naman yung iba dyan, hindi natin malaman. Gusto lang yung iba. Masaya ho tayo na nagkakaroon ho talaga ng malawakang mga pagkilos, pero sana para sa mga lalabas dyan, isa puso, no? Isa diwa ho natin yung mga pinaglalaban natin. Yung mga kabataan na kaso ang sinisigaw daw ho nila, kalayaan. Kalayaan sa korupsyon, pwede naman. Wala ho tayong problema dyan. Pero mas mainam na talagang alam ng bawat isang mga dumadalo sa mga pagtitipon na yan kung ano ang ating mga pinaglalaban. Yun lang naman ho mga kababayan. na dadalin kasi sa ganyang klaseng violence, of Well, course. hindi tama yon, especially yung ating Christian character. No? Parang hindi... In fact, siguro yun ang dahilan kung bakit wala ring tunay na reforma dito sa ating bansa. Because everything is done, just by words, and nothing more. But would you say, in the many years that you've seen, countless rallies,
would you say this is a little different? At least from what I'm seeing, my perspective is it's not a unified rally. There are different pockets of rallies and there are different organizers, and even some people would ask, saan ba ako pupunta doon sa mga rally? In fact, nung linggo, the other Sunday, nung last week, yung parish priest namin doon sa ang sabi sa Luneta raw. Yung pala sa EDSA ang punta ng mga karamihan ng mga pare, no? Yeah. So, talaga nakakaano. And that's also sad, no? The sense na imbis na magkaisa-isa, we have to accept the fact na we are a highly divided nation. So makikita mo yung iba pro Duterte, yung iba pink lawan, so to speak, no? And yung iba basta't dala lang ng galit, yung silakbo ng damdamin, no? Kaya sumama na lang, no? Pero admittedly, meron din talagang ilan na taking advantage of the situation. That always happens. That always happens. I remember nung pinatalsik si ERAP, EDSA DOS, no? I was in on the thick of the negotiations between one camp and the other, no? And GMA and ERAP. Ganun yeah, ba? Okay. I was in the panel that discussed the terms of with Secretary Rene de Villa, Nani Perez, and all Yeah. that. No, kami ni Boying Remulla, in fact, no? We were asked by Ed Angara to sit with him in the negotiations. Pero pagdating namin sa Malacanang, this was kasi hating gabi yun mga 1:30 na siguro, 1:00 ng madaling araw. Si ERAP, in fairness to him, for all his faults, talagang meron na dong grupo na nagsasabing magdadala sila ng mga tao galing sa Tondo, sa nearby slum areas in Manila para palibutan ng Malacanang, no? But he said no. No. I In remember, fairness I think to the former president. The former president said he would rather leave than parang magkagulo. Magkagulo, yeah. Rather than have violence, no? Yeah. Let's talk about siguro this particular rally. Yung iba kasi nagtatanong, how did we end up here? If I were to ask you, bakit ho ba tayo nahantong dito? Well, unang-una, we had such a worldwide acclaimed so-called People Power Revolution in 1986, no? Problema, walang drastic reforms na nangyari, no? The Trapos were able to come back via the elections of 1987 and 88, no? They recaptured, little by little, they recaptured the politics of this country. We had a constitution that was reacting to the excesses of martial law, no? Nag-imbento pa tayo ng party list system, na ginaya lang naman natin sa Europe, no? Dahil wala naman tayong kultura ng party list. In about 2 congresses, nakuha na yan, imbis na mga marginalized, nakuha na yan ng mga dynasties, ng mga trapos. And all of these are fueled by the need for more and more money to support their electoral practices. All over the country ngayon, binibili na ang boto eh. Dati-dati, doon lang sa Mindanao nangyayari yan, no? Pero ngayon, all over the country na, no? So, ayan na nangyayari. Since binibili nila ang boto, itong mga trapo, itong mga politiko, mga dynasties, ang thinking nila, wala silang utang na loob sa tao, binili naman namin ang boto nyo eh. So, bawi na lang. Babawiin ka agad yan. But in the process of pambabawi, the greed becomes insatiable. Yung bang, when I first entered government, this was with President Cory Aquino, family friend who happened to be the president of a GOCC under Marcos, but he was very clean, talked to me and said, Lito, papasok ka ngayon sa gobyerno. Remember one thing, corruption is a function of wants. If you keep yourself to your needs, of wants. W-A-N-T-S. If you keep yourself to your needs, then you will not be corrupt. I mean, that's something that I've always borne in mind, no? So, ang problema nga, pag yung wants mo, inumpisahan mo ng hayaan, parami palago ng palago yan eh. And so now the corruption is endemic. And like Vince Dizon always says, no, hindi na makatao itong level of corruption na nakikita natin. Eh. Why would you say, just going back to history, that 87, bumalik ang mga trapo? Well,
unang-una nga, nag-eleksyon kagad tayo eh. There was a short period, I think less than 1 year, when President Cory came up with a revolutionary government under the so-called Freedom Constitution. Pero hindi thorough yung pagkakalinis ng bureaucracy eh. Because mismo yung mga kamag-anak niya na dating traditional politicians, nakuha na naman yung mga kasapi nila dating traditional politicians and they started lording it over again. No? So ayan, sumama na sumama. Lumala yung sitwasyon. All right. So what we're seeing right now is supposed to be, siguro if I were to summarize it, one would be anti-corruption. Yung tao. Ang mensahe is, ikulong yung mga Corrupt. Yung pangalawa po, meron namang BBM should be held accountable. Although it seems like medyo hindi naman malaki po sa ngayon itong pangalawa, no. I think there are just two divisions here. In this situation, should we be focused on anti-corruption or should it go as far as exacting accountability from the president? Well, that would depend on circumstances, no? Initially, people will be looking at the ICI, no? Totoo ba ang gagawing investigasyon ng ICI, no? Yan. It gives us a lot of confidence that the people appointed to the ICI are men of probity and integrity, no? Wala tayong makukwestiyon kay Babe Singson, kay Benji Magalong. Well, I don't know the lady from but she has a very good professional capability, and even Justice Andy Reyes, no? So babantayan niya ng tao kung talagang may mapaparusahan, no? Not just the Diskayas, not just the Wawaws and all of this. Kailangan legislators. Kailangan Ang hinahanap po ng mga ordinaryong Pilipino, dugo hinahanap mo. Pagka sinabi nating dugo, yung mga politiko, ayun nung hinahanap nila, di ho sila naghahanap ng kontraktor. Kasi kung kontraktor lang ang hinahanap nila, naibigay na di ba? Na contempt na yung mga Diskaya, binaboy na sila sa social media, mainstream media, sa lahat ng forum, binaboy na yung mga tao na yun. Bakit di tumitigil ang tao? Kasi naghahanap po sila ng dugo. Nandito sila ngayon para sa dugo. Kanino dugo? Dugo ng mga magnanakaw na politiko. Politiko. Ganong kataas na politiko, oo. Pag hindi, lalaki uli yan. So, hindi magiging satisfied ang publiko kung DPWH lang at contractors ang No. Despite sampahan ng reklamo at despite makulong. all the admirable efforts of our friend Vince Dizon, no, hihingi ng tao pa rin na sa legislature, no, whether both houses or one house, merong tamaan. Because totoo naman kasi it's the provider of funds, no? The proponent. The proponent, no? Yun ang doon nag-uumpisa eh. Kaya rin malakas ang loob ng mga DPWH officials, ng mga kontratista, kasi tingin nila paderang kanilang sinasandalan Sandigan. Congressmen, senators. Galing nito si Lito So ganun Banay. ganun ang problema. Hindi sila Mahusay. mahuhuli. Akala nila forever itong kawalang-hiyaang ginagawa nila. And the web of corruption, would you identify them? Politician, DPWH, contractors, meron pa ba? Am I missing anyone? I would think hindi mangyayari ito kung walang kasabwat sa DBM. And DBM. I would think so because nung araw, before martial law, we did not have a DBM. What we had was a budget office, later on turned into a budget commission. Ang trabaho lang noon, gumawa ng national expenditure program called the President's Budget and then send it to Congress. Noong martial law, dinagdagan ni Presidente Marcos ng management. Nasaan yung management of funds dito sa ginagawa ng DBM ngayon? Parang pinabayaan na lang nila. Take note of the fact na even in the NEP, na nakapasok na yung mga pork barrel eh. Kasi nung dati, ini-insert yan lagi after the NEP, nagkaroon ng PDAF problem during the time of Pinoy. So the Supreme Court came up with the decision, no, na Bawal na yung post. bawal na yung pork barrel. So gumawa na naman sila ng paraan.
pag sa budget call pa lang, nagsasubmit na ang DPWH ng kung ano-ano mga proyekto na bago nila gawin, kinausap na nila yung mga congressmen. Naglalabi na yung mga... At saka yung district engineers, hindi ka Oh, di ba? Kagaya ho ng sinabi natin dito sa PH update, hindi mo na kailangang mag-insert sa BICAM. Yung mga nag-i-insert sa BICAM, yun na lang ho talaga yung mga katatakaw ng mga congressman, yung mga nuknukan ng katakawan, kagaya nitong si Zaldico. Pero yung karamihan nun sa mga yan, nasa NEP na ho yan. Ilinabin. Budget deliberation ngayon. Secretary Bunoan, next budget deliberation, hindi na natin pag-uusapan to, alam mo na yan. Ito yung proposal ko. Sama mo na yan sa NEP para wala na maraming usapan. Di ba? Pagka kasi sa NEP, programa ho yun ng national government. Anong binibida ng mga congressman nung nagkabukuhan? Mga programa naman sa NEP yun Hindi naman galing amin yun Sa kanila yan naman magiging Kaya yun ang isa sa mga dahilan kung bakit nagalit din ang Malacanang. district engineer pag tinanggihan ka ng congressman I wanted to ask you about that. Kasi very important itong district engineer Sino ba ang pumipili sa kanila? Congressman. Bilis Officially, ang pumipili sa kanila Secretary of Public Works and Highways. Si DPWH. Pero pag hindi tinanggap ng congressman, sinabi ng congressman, iipitin ko budget nyo, etong bata ko, ilagay mo, tiklop yung DPWH. So it's really The congressman. the Or any talaga. other powerful official. No? Baka meron di senador na napipilit na ito. No? So, why are we always forgetting, Sir Lito, that the job Galing to of si the Lito congressmen Banayo. and the senators is lawmaking? Ano lang, Kasi takot ang wala rin siyang BS, di siya kagaya ng mga pinklawan at dilawan. Kaya ayaw ho natin pinapakinggan yung mga pinklawan at dilawan. Yan sila Kiko Pangilinan, yan sila Bahmakin. Ang dami ho nilang BS. Yung tipong gusto pa ho nilang iiwas sa puso itong si Marcos Jr. Maliwanag pa sa sikat ng araw, lahat ng kabalbalan at katarantado ang nangyayari ngayon sa bansa na to. Dahil ho yan sa administrasyon ni Marcos Jr. Dahil ho yan sa mga opisyal na inappoint sa gabinete niya, sa gabinete ng administrasyon na to, sa mga congressman na kaibigan nila, dahil ho sa kanila lahat yan. Ngayon, pagka nagsalita, yung mga individual na kagaya ni Ping Lacson, pinupuri ho nila. Kulang na lang sambahin nila itong si Marcos Jr. Again, Ping Lacson hindi porket Ping Lacson kapag ka nagsalita ka, maa-absuelto mo na kagad yung si Marcos Jr. Kasi pagka nagsasalita ho siya, di ba? Salamat sa sa isumbong PH, di ba? Isumbong sa Pangulo PH. Dahil sa dahil sa website na yan, napadali trabaho namin. Di ba? Ano sabi niya kay Marcos Jr.? Don't worry, sir. We got your back. Anak ng tawa. Pupunta ka sa Luneta? Pipigilan mo yung mga nagrarally? Kasi galit yung mga tao ngayon kay Marcos Jr. Naiintindihan ho nila, hindi ho nila nalaro ang naratibo dito sa isa na to. Diba? Hindi ho nila nalaro. Yung kasi kaya merong investigasyon sa House of Representatives, merong investigasyon sa Senado dahil gusto ho nilang paglaruan ng naratibo. Gusto ho nilang ibaling sa mga Duterte, sa mga kalaban nila sa politika, ang sisi dito sa flood control scandal na to. presidente sa Congress. Normally, unless you have a very strong-willed president, Congress, the executive's policies and programs are held hostage by Congress. Kaya nila dahil sila nga yung power of the purse. Yeah. No? Ang masakit dito sa huling yung 2025 budget, pati pala 2024, ngayon lang natin nalaman, pati yung officially, funded by ODA, Official Development Assistance, ninegotiate natin yan sa ibang gobyerno, sa ADB, sa World Bank and all, pati pala yun hinostage. No? Kinansila para lang pondohan itong mga flood control projects na ito. Yeah, I think Diba? that was also brought up by Congressman Ungab. Yung po yung kanyang, medyo hindi masyadong napapansin, but when I did get to interview him, medyo battle cry niya talaga yun. Bakit Ngayon lang natin ginawa na-discover yun? di ba? Yeah. Although medyo maingay na siya before, pero medyo natatabunan because of the also the 2025 budget, because of the supposed blank items in the 2025 budget. So I'd like to go back to what I was saying a while ago, that why are we forgetting that the job of the lawmakers is to make laws and it's not to nominate projects in the respective districts or any other district for that matter? How can we end that? Kasi, Sir Lito, sa akin, merong pork, di ba? Meron DAP. Tapos ngayon, meron namang insertion. Parang pare-pareho lang naman Pare-pareho siya. yan, all the same, no? Ganon. Ang problema kasi,
I remember although I was in Taiwan at that time, but since I was very close to the executive secretary, si Secretary Medialdea, pinanindigan nila yung budget nung ang speaker, bagong speaker siya noon, si GMA. No? After she replaced Bebot Alvarez, di ba? No. Meron ding insertions. Ang dami-dami siningit na insertions. Maraming nilipat-lipat na pinagawayan nyo ng Malacanang. Quietly, of course. Hindi naman yung, quietly, pinanindigan ng Pangulong Duterte at ng Malacanang na hindi po pwede. I-veto namin yan pag ganyan. Yan. So, tiklop Galing. si Congress. That also happened, I think, during the Duterte time of President Pinoy. I don't remember the year. Pero ganun din, no? Hindi pwede Din po yan, sabi hindi ni pwede Secretary yan. Edwin kanina. oo. Di ba? So dapat talaga very solid Dapat yung decision matibay ng ang executive. desisyon ng executive. Dapat, you need a strong-willed president in a country like this. Hindi pwedeng mabait. Hindi talaga pwede mabait to be dito sa fair, bansa ito. hindi ho ba, the president warned about the budget even before its Yeah. passage? I can only commiserate with his plight in late 2024 when he signed. Yeah. Kasi election ng 2025. So the former speaker must have told him, boss, kailangan natin ito, may election tayo ng May. No? Kailangan yung mga congressmen natin, kailangan mapapanalo yung ating senador. No? So probably because of that, instead of, vetoing more, like about 400 billion yung yung questionable dun eh. He only vetoed 92 billion. And later, through the prodding of Congressman Toby Chanco, who was campaign manager of Alianza, they withheld about 80 billion more. Now, yung mga for later release, hindi nila ni-release, no? But, yun na nga eh, no? The executive should never be held hostage by Congress. Let's talk about the SONA of President Bongbong Marcos. Yung pong sinabi niyang mahiya naman kayo, yun po talaga ang medyo nagpalakas din sa loob ng tao because narinig mo ang presidente na halos pagalitan lahat ng mga taong nasa harap niya at lahat ng mga nanonood na guilty. So, that emboldened, I guess, the public. To add on to that, were Yeah. the 3 typhoons, together Yeah. with the Habagat, that hit many parts of Metro Manila. So sabi nga niya, mahiya naman kayo. Sorry, that was around that time. Should the president also be given points or Yes, props definitely. for saying that Oo. and saying that in Congress in front of the people who might be guilty? Na ang una-una nagpalakpakan yung mga hipokritong congressmen na sila mismo, sila yung nag-insert. But anyway, forget that. The point is, palagay ko totoo yung galit ni Presidente, miski noon hanggang ngayon. No? Ang problema, bakit ang tagal ng aksyon? Yan. Bakit pinabayaang mag-fester itong situation? No? Bakit hindi agad-agad tinawag yung DPWH Secretary at that time, Secretary Bunuan? At anong kagaguhan nito? Anong kalokohan nito? And then started chopping heads. No? Alam mo naman kagad kung nasa ng problema. Bulacan, Pampanga, di ba? No? Yun na nga, yun ang problema. Well, you have to give it to him. Talaga mabait yan. Siguro, conflict averse. As we keep saying, no, si Presidente. Mabait. Pero ngayon, Mabait sa mga kurakot. Anak ng toko, harapan ng ninanakawan ng sambayan ng Pilipino, mabait pa rin ng gago. Raulo talaga tong si ano. Diba, nakakagalit to eh. Paano mo, hindi mo pwedeng gawing excuse yung mabait ka? Hindi mo pwede yun mga kababayan. Hindi pwedeng gawing palusot na mabait ka, kaya humaba ng ganyan, kaya nanakawan ng kaba ng sambayan ng Pilipino. Kung mabait ka, edi magpari ka, anak ng toko, umalis ka dyan sa Malacanang. Kawawa sambayan ng Pilipino. Diba? Mabait daw eh. Ang toko. lumaki tuloy yung problema, no? Galit na ang tao, especially when Congress reopened and the Senate started investigating the Discayas, all of these, the Wawaws and the Sims and all that, no? And the DPWH engineers, yeah. Yes, so sa mga DPWH engineers. Hindi ho ba para sa inyo, what is your feel? And as a political strategist, is it enough for now that there is a House hearing that has been
has not had its next hearing after about 7 or 10 days. Ibig sabihin, hindi pa po siya nagpapatuloy, number one. Sapat na ho ba na may House hearing na posibleng magpatuloy? A Senate hearing that is headed by Senator Ping Lacson that will continue, and you also have the ICI. Okay, the Senate hearing has more credibility, much more credibility than the House hearing because it's led by Senator Ping Lacson, who, as we very well know, has not accepted pork barrel for Hindi dahil si Ping Lacson ang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Dahil ika nga sa mga nakalipas na panahon, talagang ang Senado nakikita na hindi ho basta-basta makakontrol yung tipong ika nga pagka iwas ho sila sa korupsyon, di ba? Lalo na nung panahon nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, iwas ho sila Kasi ano ho sila tatakot ho silang gumawa ng kalokohan at kung gagawa man sila, hindi ganun kagarapal. Hindi kagaya ng mga congressman ang daling mamili ng boto sa probinsya di ba? Pero pagka senador, nationwide ho kasi yan Mahirap pong gumawa ng kalokohan niya, talagang tatandaan ka nila. Lahat ng spotlight nasa inyo. Nasa na yung congressman na nanonood ng sabong. Tapos na issue. Pero kung senador yon, hanggang ngayon meme ka pa rin sa social media. Ganun ho katindi pagka senador. years and years Standard, that he was mas a mataas. senator. Pero yung congressional hearing should immediately fold up. That TRICOM, tingnan mo yung mga yung chairman ng TRICOM, bata ni Saldico yun Because his party, which used to be owned by El Rey Villafuerte, was sold to Saldico. So yung Emperor of Bicolandia still calls the shots. So tiklop na sila, bayaan na nila yung ICI. And I would also suggest na if the new speaker is wants to really show that he's tough and he wants reforms, ipapasa na nila kagad yung panukalang batas ni Secretary De Lima that will give more teeth to the ICI by way of contempt powers and other necessary powers. To those who might have missed that portion of our interview with former Secretary. Wala tayong problema ho dyan mga kababayan, yung ICI na yan. Baka sa panahon ni Vice President Sara Duterte, talagang magamit yung mekanismo na yan para habulin yung mga magnanakaw ngayong mga panahon na to. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas.